Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pamilya sa Zamboanga City minasaka, 2 buwang sanggol himalang nakaligtas. Confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC nagtapos na. Puganteng Koreano arestado ng NBI at BI sa Parañaque. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sensitibong balita, 3 miyembro ng isang pamilya ang nasawi matapos pasukin at pagbabarilin ng mga armadong lalaki ang kanilang bahay sa sitio Manggabolong, Barangay Bolong sa Zamboanga City noong Biyernes ng gabi, Pebrero 27. Kinilala ng Zamboanga City Police Office ang mga biktima na sina Rodel Taroza Espinosa, 44, kanyang asawang si Jenny, 43, at kanilang 19 anyos na anak na si Jen Rose, isang college student. Batay sa paunang investigasyon, dakong alas 8:55 ng gabi nang biglang pumasok sa kanilang tahanan ang hindi pa nakikilalang mga sospek at pinagbabaril ang mga biktima sa malapitan na naging sanhi ng kanilang agarang pagkamatay. Himala namang nakaligtas ang isang 2 buwang gulang na sanggol na natagpo ang buhay sa loob ng bahay at walang suga. Na-recover ng mga operatiba ang 7 basyo ng bala mula sa 5.56 caliber na baril at isang depormadong slug na indikasyon ng paggamit ng high-powered firearm. Patuloy na tinutugis ang mga tumakas na sospek habang iniimbestigahan na ang motibo sa krimen. Tinapos ng International Criminal Court o ICC nitong Biyernes, Pebrero 27 ang 4 na araw na confirmation of charges hearing kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay nooy Davao City Mayor at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinalakay ng prosekusyon, depensa at counsel ng mga biktima kung may sapat na ebidensya upang ituloy sa paglilitis ang kaso. Iginiit ng prosekusyon na si Duterte ang pinaka-responsable sa umano'y malawak at sistematikong pag-atake laban sa mga pinaghihinalaang sangkot sa iligal na droga. Mariin namang itinanggi ng depensa ang mga akusasyon at sinabing mahina ang ebidensya ng prosekusyon. Ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, walang direktang patunay na nag-utos si Duterte ng mga pagpatay at hindi sapat ang ebidensya upang iugnay siya sa mga insidente. Samantala, sinabi ng kinatawan ng mga biktima na laganap at sistematiko umano ang mga pagpatay at walang isinagawang sariling investigasyon sa libo-libong nasawi sa anti-drug operations. Mayroong 60 araw ang ICC Pre-Trial Chamber 1 upang magsagawa ng deliberasyon at maglabas ng desisyon kung itutuloy ang paglilitis. Arestado ng pinagsanib na puwersa ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration o BI ang South Korean fugitive na si Lee Jing-yu noong Pebrero 26 sa isang fast food restaurant sa Parañaque City. Si Lee ay may Interpol Red Notice dahil sa drug smuggling at may naunang kaso ng aggravated assault. Una siyang naaresto noong Nobyembre 2025, ngunit nakatakas noong Enero 1, 2026 mula sa BI Warden Facility sa Muntinlupa kasama ang kapwa South Korea na si Yang Hee-jun na muling nadakip noong Enero 40. Sa isinagawang operasyon ng NBI International Operations Division, BI Fugitive Search Unit at AFP, inaresto si Lee kasama ang isang lalaking kinilalang si Injay Sa. Nanlaban umano si Lee kaya nagkaroon ng bahagyang sugat ang ilang operatiba bago siya tuluyang naawa. Nakumpiska sa kanyang isang sachet ng hinihinalang ketamine, pinaghihinalaang drug money at isang cellphone. Dinala ang mga suspect sa NBI headquarters sa Pasay City para sa inquest at iba pang kaukulang proseso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.